Kinikilala ng isang ito ang may-ari nito sa pamamagitan ng dugo. Kung sino man ang magtataglay ng bagay na ito, magaan man, mamamatay, mabigat man, ang buong pamilya ay mapapahamak. Hindi ko hahayaang mapahamak si Papa. Papa, ibigay mo na sa kanya yun. Ayos lang, mayaman ako. Pero ang pangunahing dahilan, itong Kyla na ito ay pag-aari ng isang patay. Kapag dinala mo ito sa bahay, mamamatay ang buong pamilya mo. Ano? Totoo yan. Ang Kyla na ito ay naglalabas ng maitim na pulang liwanag. Iyon ay isang napakalakas na presensya ng masasamang espiritu. Ang sino mang nagmamay-ari nito ay tiyak na mamamatay. Sinasabi nila na ang maliliit na bata ay nakakakita ng mga masasamang bagay. Totoo siguro ang sinabi ni Zinbao. Sige. Ibigay na lang natin sa kanya. Pero inaapi niya ang tatay ko. Ibibigay na lang natin sa kanya. Lightin ka lang nila. Kaya, tutulungan kitang maghiganti. Ang How Group ay itinayo ng aking ama mula sa wala. Kanyang mana ito, kaya ang aking ama. Sa bawat pagtaas ng presyo ay 10 milyon ang dagdag. Samantalang ang mga mangangamkam na gaya mo, iba na yan. Nakabatay ka sa pundasyon ng aking ama. Kung magdadagdag ka lang ng $1 pa, magpapawis ka na rin. Anong kalokohan ang pinagsasabi ng batang ito? May hawak ding shares ang pamilya ko sa How Group. Hindi lang kay Hao Yinchen. Ano naman? Iyan din naman ang pera ng tatay mo. Ano bang pakialam mo, dukha? Hoy! Kung kaya mo, maging bukas palad ka rin gaya ng tatay ko. 10 milyon pataas ang bidding mo sa bawat isa. Ikaw. Mahirap tapos magpapanggap na mayaman. Daan-daan ang higit ng tatay ko sa'yo. Isang walang silbi, $49 milyong. Ano iyon? $1 lang ang kaya mong idagdag. Hindi ba? Sige, gustong-gusto mong magtawad, ano? Tataasan ko pa ang presyo. Tingnan natin kung sino ang talo. Sino ba talaga ang mahina? $59 milyon. $70 milyon. $100 milyon. Binabati kita, go. Hindi ko na kailangan. Batang kapal ng mukha mo, anong sinasabi mo? Bakit? Wala namang pera pero nagmamayabang. Ako. $100 milyong, 3 beses. Matagumpay ang transaksyon. Binabati kita, Mr. Woo Junlin. Naging may-ari na po kayo ng aming Red Blood Unicorn. Hayop ka, niloko mo ako ng $100 milyon. Ito ang tinatawag na laro ng pusa at daga. Ang tanga-tandang daga. Ikaw. Wala kang ang $100 milyon. Anong ginagawa mo sa auction? Oo nga. Mabagal si Quanlin. Hindi ka ba kumuha ng gamit mo? Ibig sabihin ba ayaw mo na? Hindi ito pwedeng basta na lang ipagpasyahan. Maliban na lang kung gusto niyang mawalan ng mukha, mawalan ng kredibilidad. Ginoo Woo Junlin, kung lalabag kayo sa kontrata, kailangan ninyong bayaran ang kalahati ng presyo ng bidding. Penalty sa paglabag sa kontrata. Sinong may sabing hindi ko kailangan? Gusto ko lang mainggit sila ng kaunti. Kahit na ano paman, hindi naman lahat ay makakabili nito. Tama. Hindi lahat ay makakapagmalaki pa rin kahit na naloko na. Kawawa naman. Tama. Manahimik ka nga. Sampailan kita. Hao Yinchen, maglalakas loob kang saktan ako. Binawalan na kita. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, huwag isipin ang pagkuha ng posisyon. Ang mga parusang ito ay hindi sapat. Ang mga sampal na ito ay sa iyo. Hao Yinchen, may parte rin ng pamilya ko sa kumpanya. Hindi lang ikaw. Bukod pa rito, sa loob ng 5 taon, taon-taon ay nalulugi ang kumpanya. Kung wala ang tatay ko at ako, matagal ka ng bankrupt. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Sabi ko nga, ako ang may hawak ng 80% ng shares. Iyan ang absolute power. Simula ngayon, tinatanggal na kita sa trabaho. Ano? Hindi pwede. Imposible. Hindi ako aalis sa How Corporation. Kung magsasalita ka pa,
Sisisantihin ko rin ang tatay mo. Wow Junlin, sinasabi ko sa'yo, maging mabuti ka na lang. Kung hindi, hindi ka titigilan ng tatay mo. Sige, dito na nagtatapos ang artifact na ito. Inaanyayahan po natin si Jiwoo Junlin sa entablado. Tanggapin mo na ang Scarlet KY Lane. Jiwoo Junlin, nakuha mo na ang bagay. Hindi na po kailangan lumuhad. Ito ang iyong gawain. Sino kaya ang nagsabi sa kanya na huwag magsalita ng kung ano-ano? Inaapi pa ako at ang tatay ko. Nararapat lang sa kanya yun. Huwag mong pansinin ang mga sinabi niya. Hintayin mo lang na makuha ko na ang lahat ng swerte na nasa loob ng bag na ito. Mababawi mo na ang iyong kalusugan. At hindi na rin malulugi ang kumpanya mo. Sige, susundin kita. Hao Yin-chen, huwag kang masyadong magmalaki. May dalawa pa tayong susunod na item. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. At tuturuan kita ng leksyon. Pagpapatuloy tayo sa pag-auction ng dalawang misteryosong item ngayong araw. Dahil sa kakaibang katangian nito, ang may-ari lamang ang makakapagtingin sa loob. Nakasil ang kaong ito, parang pagbubukas ng isang misteryosong regalo. Ama, sa loob ng kaong ito, ay kayamanan o basura, napakataas ng risk, nakakapanabik. Huwag kayong mag-alala, hindi ito basta-basta. Dahil ang dalawang kaong ito, ay galing sa isang sinaunang palasyo sa ilalim ng dagat. Sinaunang palasyo, yung nasa gitna ng disyerto, 3,000 taon na ang nakakaraan. Ang pinakamayamang kaharian sa gitnang lupain. Kung ganoon nga, ang mga laman ng kaong ito ay mga mamahaling artifact. Oo nga, kaya nga ayaw ipakita ng ibang kolektor. Ang mga laman nito. Kailangan munang protektahan bago buksan. Zinbao, gutom ka na ba? Ililibre kita ng pagkain. Tay, bilihin na natin yung kahon na yun. Yung luma na. Oo. Tama, iyon. Paano naman yung gintong kahon? Hindi na kailangan. Zinbao, hindi mo na kailangang kalkulahin para malaman kung ano yun, di ba? Ito ba kailangan pang kalkulahin? Ang kahoy na kaong iyon kung walang kayamanang nag-iingat. Matagal na sanay na bulok na. At saka yung dibdib na ginto. Marami na itong sira. Kahit na may magandang laman. Masisira rin dahil sa tubig. Sige, yun na lang ang bilhin natin. Yung maayos na kaong kahoy. Mga taong walang malinaw na pananaw. Para pa ring bago ang kaong ito na gawa sa kahoy. Posible. Peking iyon. Ang kaong ginto ay may sira na. Patunay na ito ay nakuha mula sa ilalim ng dagat. Kung gayon, kunin mo na ang kaong ginto. Dukha. Ikaw, simulan na natin ang ating subasta. Ang pangalawang item ngayong araw. Ang kaong kahoy na ito. Ang presyong panimula ay 1,000,000. Ang bagong klase ng kaong kahoy na ito, kahit na ang pinakamahusay na teknolohiya, ay hindi naman sulit ng 1,000,000. Sino namang tanga ang maloloko nito? Tama. 1,000,000 para sa isang kaong ginto, ayos pa. Oo nga, kung tunawin man lang itong kaong ginto, may mabawi pa tayo. 10,000,000. Bakit 10,000,000? 1,000,000 piso na ang isang sirang kahon. Sobrang kalokohan na. Hindi ko inaasahan na mas unreasonable pa si CEO Hao. Hao Yin-chen, nababaliw ka na ba? Gagamit ka ulit ng $10 milyon para bilhin. Ang isang kahon na pang-imbakan ng gamit. May pera naman ako ah. Meron ka ba? Kahit na walang laman yung mamahaling kaong yun. Yung kaong hindi tinatagos ng tubig na yun. Mas mahalaga pa ito kaysa sa iyong KY Lane. Basta gusto ni Zinbao. Kahit wala namang magandang laman ang loob nito. Magdadagdag pa ako ng 49 na milyon pa. Bibigay ko sa pangalan ni Zinbao. Tunay ngang mapagmahal sa anak si Chairman Hao. Pati ang ampon ay ganoon din kamahal. Isang mabuting tao si Chairman Hao. Ang swerte kong maging anak niya. Isang napakalaking biyaya ito.
Ang bait-bait ng tatay ko. Mahal kita. Mahal din kita. Hao Yinchen, maglalakas loob ka pang saktan ako dahil kay Zinbao. Teka lang, ipapahiya namin kayo. 10 milyong dolyar, 3 beses, matagumpay ang transaksyon. Binabati kita, Hao Yinchen. Nanalo ka ng lumang kahoy na ball. Teka. Ang kahoy na ball na ito, kailangan ito ng code para mabuksan. Pero lahat naman tayo ay mga customer. May karapatan tayong malaman yan. Tama po, Chairman Hao. Patanjin na po namin. Opo, Mr. Hao. Naglakbay pa po kami rito para lang makita yon. Kita nyo na po sa amin. Miss, sobra na yan, Pati nga sa pag-a-auction ng mga mamahaling bato, may pagbubukas agad. Lalo pati isang sirang kahon lang naman ito. Pero ang kaong ito ay pag-aari na ni Mr. Hao. Kailangan ng pahintulot niya. Zinbao, gusto mo bang ipakita sa kanila ang laman nito? Kung ayaw mo, dadalhin ko na lang ang kahon. Siyempre naman, hayaan nating makita ng lahat kung gaano katalino ang tatay ko. Salamat kay Mr. Hao Yinchen at sa kabutihang loob ni Zinbao. Kaya't maghintay tayo hanggang sa may benta ang kaong ito ng ginto. Tapos sabay nating buksan. Ang kaong ito ng ginto ay may halagang 4 na milyon na dolyar ang simula. Ang laki ng kaong ginto na iyon. Kahit na wala itong laman. Napakadalisay ng ginto noong mga panahong iyon. Ang halaga ng pagpupuri nito, sa tingin ko ay lagpas na sa 4 na milyon dolyar. Magbabayad ako ng 10 milyon. Ang ganitong uri ng kahon ay tiyak na naglalaman ng kayamanan. Magbabayad ako ng 9 na milyon. 30 milyon. Kailangan mo ba ito? Ang kaong ito ay may nakal-alasong gas. Mayroong mahalagang bagay na nakakulong sa loob. Kapag ito ay pag-aari na ng may-ari nito. Ang mga bagay na nasa loob nito, magpapatuloy itong manggugulo. Ang pangit. Ang kaong ginto sa labas ay binalot ng pulang sinulid at tinta. May masamang laman sigurado yon. Dahil gusto na gusto iyon ni Woo Junlin. Hayaan na natin siyang kunin iyon. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Dahil wala nang nag-aalok ng presyo. Kung gayon, binabati kita, Mr. Woo Junlin. Sa halagang 40 milyon dolyar. Iyon na ang sinaunang dibdib na ginto. Dahil pareho nang naibenta ang dalawang dibdib, buksan na natin ito. Malapit na ang pagsasampal. Para mas maging masaya ang pagbubukas ng dibdib ng lahat, nag-imbita pa kami ng isang panauhin. Unang dalubhasa sa sinaunang kagamitan. Yiwan. Nagtatasa ang guro ng mga gamit. Tinatasa ang lahat ng sinaunang kagamitan. Matapat na pagtratrabaho. Laging may puso sa propesyon. Musta sa inyong lahat, ako si Yiwan. Narito ako upang suriin ang kayamanan. Huwag na nating pahabain pa ang usapan. Inaanyayahan ko ang mga may-ari ng mga kahon. Nabuksan ang dalawang kaong ito. Ipakita sa lahat kung gaano kamahal ang inyong kayamanan. Magaling pong magsalita ang master. Inaabangan ko na po. Si Yiwan ba ang tinutukoy ninyo? Oo, siya nga. Hindi ko inaasahan na makikilala ko siya. Nang mag-appraise ng mga antik. Pataas po kayong dalawa. Ang may-ari ng kahon, buksan mo ang kahon. Tara na, hintayin mo na lang ang magandang balita. Bubukasan ko para sa iyo ang isang tambak na kayamanan. Ayos lang, basta masaya ka na. HMM. Buksan na natin ang kahon. Panginoon, huwag mo na akong tawaging ganyan. Nagliwaliw lang ako ng ilang araw. Huwag mong ipagkakalat ang aking pagkatao. Sige. Mamaya na lang. Dapat mo akong tulungan na masusing suriin ang mga anti-gang iyon. At mapahiya ang gagawang iyon. Huwag kang mag-alala. Kung peke ang mga gamit niya, sisiguraduhin kong mapapahiya siya, para makatulong sa paghihiganti mo. Sige, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Natatakot ka ba na mamaya makakita ka ng isang tambak na basura? Kaya nagpapanggap kang kawawa. Ano? Gusto mo bang buksan ko ang backdoor para sa iyo? Ikaw, hindi mo kailangan na buksan ko ang backdoor para sa iyo. Taya ko hindi ka rin makakakuha ng magagandang gamit. At saka, sigurado ako na
Ang kaong pinili mo ay hindi kasing ganda ng sa kanya. Saan mo naman nasabi yan? May mata ka bang pang-espiya? Wala akong mata pang-espiya. Alam ko lang, ang paningin niya ay hindi pa nagkakamali. Kahit naigalang mo si Hao Yinchen. At tulungan mo siya. Panahon na para ang laman ng kahon mo ay puro basura na lang. Hindi mo na rin siya mapapanumbalik ng dangal. Ang kahon mo ang puro basura. Matigas pa rin ang ulo mo. Sige, magpustahan tayo. Kung sino ang may pinakawalang halagang gamit sa kahon, ay luluhod at 3 beses na iuungol ang oo. Inaapi mo ang isang bata. Nahihiya ka ba? Tay, itay, huwag kang mag-alala. Siya ang nagpasigaw ng aso. Ganon. Buksan mo. Ang pulang laso sa kabaong, hindi kahon ng ginto. Maliwanag na kabaong na ginto. Aba, ang dami naman ng kayamanan. Oh my gosh, anong kayamanan? Bukod sa napakaraming alahas, mayroong kahit isang hanay ng mga antang-antang para sa swerte. 5 gintong barya, jade. 1 gintong bar, estatwa ni God of Wealth. Dapat ko rin kayang buksan ito. Ang totoo niyan, 4 na bagay na nagdudulot ng malas at kahirapan. Punit na damit, punit na sapatos, punit na mangkok, punit na tungkod. Yan pala ang suot ng pulubi. Tawa ako ng tawa. Mabuti na lang at hindi ako sumama. Kung hindi, mawawalan na naman ako ng 30 milyong dolyar. Napakasayang na hindi ko binili ang kaong yun. Marami na naman palang kayamanan ang nakuha ko rito. Umasa ako ng malaki. Tanga lang ang magbebenta ng mga to. Mga kayamanang nagdudulot ng swerte. Isang bagay sa mga yun. Nangangahalaga na rin ito ng daan-daang milyon. Hindi, nanggastos ako ng 30 milyon. Bakit puro basura lang ang nakuha ko? 10 milyon lang ang ginastos niya. Paano niya nakuha ang napakaraming kayamanan? Tingnan mo, nakuha ko ang buong hanay ng mga damit na pang-akit ng yaman. Ang mga gamit na ito, ang oportunidad na para maibangon mo na ang kumpanya. Buti naman, ang galing talaga ni Zinbao. Ang serye ng mga barya ng 5 emperador na ito. Apakaswerte nga. Mga barya lang naman ng 5 emperador yan. Owa ka naman. Ang mga karaniwang barya ng 5 emperador ay bihira nga. Pero hindi rin naman ito nakakapagtaka. Pero ang serye ng mga sinaunang barya na ito pala ay mga unang barya. Sa buhay ng bawat hari, nang gumawa sila ng mga barya, ang unang barya, doon nakapaloob ang katangian ng isang emperador. Ang mga unang barya ay karaniwang tinipong muli ng mga emperador. Dahil sa sobrang pagiging bihira nito, isang barya na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Mataas ang presyo pero wala namang paninda. Kung ganoon, ang koleksyon ng mga barya ni Chairman Hao ay hindi ba nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar? Ang dami niyang kinita. Ito pala ang pugon sa paggawa ng mga gamot ni Zhou Liang. Sinasabi ng alamat na ginamit ni Zhou Liang ang pugong ito para gawing immortal na gamot ang Limchi. Bagamat hindi maihahambing kay Emperador Qin Shi Huang, maaari nitong pahabain ang kanyang buhay. Kaya naman, ang hurno ng Alkmaya, hindi ba'y makapagpapahaba ng buhay ng walang hanggan? Tunay ngang isang bihirang kayamanan ito, ngunit kulang naman ang mga sangkap. Kahit may hurno ng Alkmaya man. Pero sino ang marunong gumawa ng gamot? Nag-aalala ako sa malas ng lola ko. At sa multo sa paa ni tatay. Paano ko mapapaalis ito ng mas mabilis? May pugon tayo. Gamot pang tanggal multo. Madali lang yun. Zinbao, ano ang iniisip mo? Sobrang saya ko. Magkakaroon na tayo ng maraming kayamanan. Malaking kamalasan ang sasapitin ng masamang tiyuhing iyon. Ang 4 na mahirap. Hindi biro ito. Ang masamang tiyuhing iyon mula ngayon. Sa 10 buhay ay magiging mahirap. Isang napakahusay na puting kailan. Nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Isang gintong bar na may 100 timbang na ginto mula sa mga ninuno. Nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar.
Panahon ng Tang, rebulto ni God of Wealth na ginto. 8 direksyon ng kayamanan. Nagkakahalaga ng 1.9 bilyong dolyar. Halagang 1.9 bilyong dolyar. Iwan, huwag mo nang basahin. Kung babasahin mo pa, hihimatayin si Mr. Woo Junlin. Si Mr. Woo Junlin. Huwag kang magmadaling mahimatay. Ang mga kayamanan mo, hindi rin basta-basta yan. Totoo ba ang sinasabi mo? Sa akin ito. May suot na kaya ito noon ng isang Diyos o Diyosa. Halimbawa, ang kasuotan ng buhay na Buddha. Hindi, ito ay tunay na damit ng mahirap na may 4 na piraso. Taglay nito ang mismong amoy ng kahirapan. Binili mo ang mga ito. Kung ganoon, mahihirapan ka sa buhay hanggang sa 10 henerasyon. Madamay pa ang pamilya mo. Talagang hindi mo na maiiwasan. Kalokohan. Nakikita kita. Ikaw ang inupahan nila para inisin ako. May nakuha silang 1 kahon ng kayamanan. Anong kaguluhan? Ang dami ng kayamanan, halatang mga gamit ng mga namatay. Kamalasan. Mali yan. Ang lumang gusali sa ilalim ng dagat noon ay binaha. Matagal na silang lumikas ang mga tao roon. Ang mga to, halatang hindi na naisama, lumubog sa ilalim ng dagat. Matapos ang maraming pagbabago ng karagatan, ang piraso ng lupa ay natuyo na. Kaya naman ito'y nahukay. Pag-usapan natin ang mga gamit ng mga patay. Ang kailan mo ay ganoon din. Ano? Yiwan, ano bang pinagsasabi mo? Ito naman ang pinakapaborito ni Master Linghe. Paano naman ito magiging malas? Kung paborito nga ito ni Master, dapat lang na makasama niya to pagkamatay. Nung inilibing si Master Linghe, may mga nagli-livestream pa nga. Pwede mo namang balikan yung video. Tingnan natin kung ito ba ay gamit ng patay. Ang gamit ng patay ay pumapasok din dito. Kamalasan naman ito. Oo nga, sino ang mangangahas magdala nito pa uwi? Para ka na ring nag-aanyaya ng malas sa sarili mo. Mabuti na lang at nabili na ni Junlin ang malas na iyon. Kung hindi, masasapian din tayo ng kamalasan. Ang tanga nito, gumugol siya ng $100 milyon para sa kabayong may sungay na yon. Tapos, nagdagdag pa ng $30 milyon para sa 4 na bagay na walang kwenta. Ang tawa naman ng auction house. Yiwan, tingnan mo nga ulit para sa akin. Bakit naman mga walang kwenta to? Pakilayo naman ako ng kaunti. Ang mga bagay na ito, kapag binili mo na, ikaw na ang may-ari nito. Sa loob ng 3 araw, tiyak na magiging bankrupt ka. At magiging pulubi. Ang mga taong lalapit sa iyo, ay wala ring magandang kahihinatnan. Hindi ako naniniwala. Ang mga taong bumibili ng mga ganito, talagang lugi lang. Pero ikaw, bumili ka ng 4 na bagay na nagdadala ng kahirapan. Maghihirap ang 10 henerasyon ninyo. Ito ang karma mo. Karma, bakit ako magkakaroon ng karma? Sa'yo. May natitira pa rin kaunting yaman. Pero ninakaw mo yan sa iba. At ngayon ay nakuha na nila ulit. Kaya mo naranasan ang ganitong sitwasyon. To ang parusa para sa iyo. Programa sa pagsusuri ng mga kayamanan. Dito na nagtatapos. Binabati kita, Chairman Hao. Natanggap na ang napakahalagang dibdib ng kayamanan. Chairman Hao, Binibining Hao. Binabati namin kayo sa inyong magandang kapalaran. Maaari po ba kayong magbenta ng ilan sa amin? Kung papayag po kayong magparaya, handa po kaming magbayad ng malaki. Mga kayamanan po ang mga ito. Kung nais ipagbili ni Zinbao, ipagbili na lang natin. Marami namang mahalagang bagay dyan sa loob. Si Yiwan ang pinakamagaling sa pagsusuri ng mga antik. Hayaan mo siyang tumulong sa atin sa pagbebenta. Pero yung hurno sa paggawa ng dan. At pati na rin yung 4 na tanso, ay dapat mong itago. Regalo ko ito. Para sa tatay at nanay. Para sa atin. Tama, sinabi ko na nga. Tutulungan kita na maitaboy ang malas. At ang kamalasan ng tatay mo. Gamit ang 2 regalong ito. Makakatayo ka na. Sige. Lahat ay susunod sa iyo. Zinbao, gusto mo bang ipagbili ko para sa iyo? Ang kargamento na ito. Pagdating ng panahon, hati tayo ng 1.
Pero kailangan mo akong tulungan para maibenta ito ng mataas ang presyo. Zinbao, huwag kang mag-alala. Napakahalaga ng mga gamit mo. Kumuha ka na lang ng kahit ano. Lahat ay mga pambansang kayamanan. Higit sa $100 milyong ang halaga. Ang kaong ito ay may halagang hindi bababa sa $1 trilyong. Binabati kita sa pagkapanalo ng $1 trilyong. Mayaman at maluho. Si Ginang, Hao ang nag-auction ng kaong ito. Talagang may magandang pananaw si Zinbao. Napakaganda ng kapalaran, ama. Lahat ay dahil sa swerte na dinala ni MS Hao kay Chairman Hao. Ang anak na babae ni Chairman Hao ay napakagaling. 5 taon na ang nakakaraan. Mula nang magbago ang feng shui ng aming dating bahay. Sunod-sunod ang pagkalugi ko. 5 taon na. Halos maubos na ang puhunan ko. Ngayon, may Zinbao na ako. Bumili ng isang bagay, na kumita na ng $100 bilyong. Zinbao. Nakilala kita. Ay isang napakalaking kapalaran ko na, may ama at ina sa tabi ko. Ay isang kapalaran ko rin. Ano? Ang mga bagay-bagay dito ay nagkakahalaga ng $1 trilyong. At ako ay nakapagastos na ng $130 milyon para lang makakuha ng isang malas na bagay. At 4 na piraso ng sira-sira at hamak na gamit. Tay. Gutom na si Zinbao. Kumain na tayo. Sige. Aakyat na po tayo sa taas. Pinakamagandang pribadong silid, para sa masarap na pagkain. Chairman Hao, dumating na naman si CEO Fu ng Heiching. Batiin na ba natin siya? Posible na sa kumpanya natin ang punta ni CEO Fu. Para pag-usapan ang bagong proyekto. Sabay-sabay, hindi pa nakikipagtulungan si CEO Fu sa Longqing. Lalo na sa mga kumpanyang may masamang feng shui. Marami na ring nangyari sa kumpanya natin. Pinagtawanan na tayo ng lahat. Ayoko nang dagdagan pa ang kahihiyan ko. Pero, Mr. Hao, mayaman ka na nga, eh. Baka naman swertehin ka pa dahil sa kanya. Subukan mo kaya. Nakita ko si CEO Fu kanina. Hindi magandang hindi man lang bumati. Batiin natin tapos kakain na tayo. Ang putla ni CEO Fu kanina. Mukhang may problema sa pamilya. Mag-iisa hanggang pagtanda. Mamaya, tulungan ninyo siyang manghula. Alisin ang masamang pangitain. Pagkatapos ay isulong ang kooperasyon sa pagitan ng 2 panig. Magdala ng swerte sa aking ama. Tito Fu, dapat kang pumunta muna sa ospital. Dalawin mo ang asawa at mga anak mo. Kung hindi, masisira ang pamilya ninyo. Maghihirap kayo habang buhay. Anong sinasabi mo? Sasama. CEO Fu, patawad po. Ang anak kong babae, mahilig siya sa pag-aaral ng metapisika. Kung may anumang makasakit, patawarin ninyo po ako. Tito Fu, totoo po ang sinasabi ko. Kung hindi ka pupunta sa ospital, para iligtas ang iyong asawa at anak, pareho silang mamamatay. Umuwi ka na lang, para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Paano nalaman ng batang ito na uuwi na ako? Zinbao, ang sinabi mo lang kanina, ang asawa ko, at ang anak ko, pareho silang mamamatay. Ilang taon na ba ang anak ko? CEO Fu, hindi dapat pinaniniwalaan ang sinasabi ng bata. 1 buwan na, 1 buwang buntis, hindi pa naman halata ang tiyan. Maliban na lang kung magpatingin sa ospital. Kung hindi, hindi mahahalata. Pero madali rin itong maging dahilan para lokohin ng batang ito. Uuwi na ako agad. Tito Fu, may nagsabi ba sa iyo na ang babaeng nanunuluyan sa inyo, nasa kamang siya dahil sa pagkalunod, at sinabing umuwi ka na?
Paano mo nalaman? Zinbao. Narinig mo ang usapan namin sa telepono. Sa ganitong kalayuan, sino naman ang makakarinig niyan? Nakikita ko na. Tito Fu. Ang babaeng nakikitira sa inyo. Lumilitaw siya. Sinasira ang relasyon ninyo ng asawa mo. Di ba? Oo. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Nangyari iyon 3 taon na ang nakakaraan, kung hindi dahil sa kanya. Namatay na sana ako sa aksidente. Wala siyang tirahan. Tapos tumira siya sa bahay ko. 3 taon na ang nakakaraan. Ang taong nagligtas sa iyo ay ang iyong asawa, maliwanag. Paano naman siya? Ha? Sinasabi mo na ang asawa ko ang nagligtas sa akin. Ang asawa mo, hindi siya makapagsalita, kaya nanahimik siya. Nasa ospital siya ngayon. Pakisabi kay Dr. Lin, natulungan siyang ayusin ang vocal cords niya, para makapagsalita na siya ulit. Hindi naman siya pipi. Nasira lang ang vocal cords niya. Maayos pa naman yan. Napakaganda. Zinbao. Kung ang aking asawa ay makapagsasalita, lubos po kitang pasasalamatan. CEO Fu. Kung natuklasan mong ang taong nagligtas ng buhay mo ay ang iyong asawa, paano mo haharapin ang taong nagdaya sa iyo? Ninakaw niya ang karangalan ng asawa ko. Gusto kong mamatay siya. Ikaw, paano naman ikaw? Wala ka bang kasalanan? May kasalanan din ako. Ako ang dahilan kung bakit sobra ang dinanas na paghihirap ng asawa ko. At sakit. Babyusan ko yun sa kanya. Zinbao, salamat sa pagligtas mo sa asawa at mga anak ko. Kung hindi ako nakarating agad, ang asawa at mga anak ko, siguradong pareho silang mamamatay. Huwag kang mag-alinlangan, Tio Fu. Mapalad ang iyong asawa, basta't maging mabuti ka lang sa kanya. Magiging maayos ang lahat sa iyo sa hinaharap. Alam ko na, huwag kang mag-alala. Ang swerte naman ni CEO Hao. Kung ang anak ko ay tulad ni Zinbao, mahal na mahal ko sana siya. Huwag kayong mag-alala, Tito Fu. 9 na buwan na lang. Matutupad na ang iyong kahilingan. Salamat sa pagbati, Zinbao. Taimtim kitang pinasasalamatan. Dalhin mo rito ang gamit. Zinbao, itong malaking gintong bar. Regalo ko sa iyo. Sana'y yumaman ka at maging masagana habang buhay. Magsaya ka ng walang hanggan. Narinig kong si Aling Hao. Hindi maganda ang swerte ko nitong mga nakaraang araw. Hindi rin ako makatulog ng mahimbing. Sana'y makatulong ang inilang Jade Buddha na ito, para mapanatag ang loob ninyo, Lola. Ang Jade Buddha na ito ay isang sagradong bagay na sinasamba sa templo ng 3 bituin. Higit na 10 taon na ito. Kung isuot ninyo ito, hindi lang kayamanan na walang hanggan, kundi ang mahabang buhay na umaabot sa 100 taon. CEO Fu, kayo. Masyadong magalang na po, CEO Hao, huwag kayong mahiya. Ito ay mga bagay na dapat gawin. CEO Hao, ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya natin. Sana'y maging maganda ang pakikipagtulungan natin, para makamit natin ang magagandang resulta. CEO Fu, nitong mga nakaraang taon ang swerte ko. Talagang hindi maganda ang negosyo ko. Ganito talaga ang buhay. Swerte, tadhana, at galing. CEO Hao, kung wala kang galing, hindi mo rin magagawa yan ngayon. Lalo na, mayroon ka pang matalinong anak na babae na si Zinbao. Ang swerte at tadhana ay babalik na sa iyo. Siguradong babangon ka ulit. Sisikat ka muli. Kaya tatanggapin ko ang iyong pagbati. Sana'y maging maayos ang pakikipagtulungan natin. Masayang pagtutulungan. Zinbao, salamat sa iyo. Ang iyong pagdating ay nagpasaya sa akin muli. Huwag ka nang magpakumbaba. Hintayin natin na magawa ni Zinbao ang anteng-anteng na pampatay demonyo. Pagkatapos, maaari ko nang paalisin mo na ang lahat ng masasamang espiritu.
Pagdating ng panahong iyon ang iyong mga paa ay makakatayo na. Umuwi na ang alaga. Napagod ka sa biyahe, Nabili mo ba yung kailan na gusto mo? Hindi malinis yung kailan na iyon. Hindi na namin kailangan. Ngunit nakaranas kami ng isang di inaasahang swerte. Ito ay regalo sa iyo ni Tito Fu. Isang estatwa ni Buddha na yari sa jade. Maaaring magbigay ito ng proteksyon at pagpapala sa iyo para mabuhay ka ng mahaba at masaganang buhay. Yayaman ka ng husto. Ang estatwa ni Buddha na ito. Mukhang napakamahalaga. Pero sino nga ba si Tito Fu? Siya si CEO Fu, si Fu Yushen ng Heiqing. Tinulungan siya ni Jinbao sa isang malaking bagay. Binigyan niya tayo ng 3 regalo. Jinbao, ikaw talaga ang aking lucky star. Nanay, bakit ka bigla na lang pumunta rito? Balita ko. May isang mahusay na guro na lumitaw sa bundok Kunlun. Narinig ko raw, kayang-kaya raw niyang alisin ang mga sumpa sa mga tao. At magamot ang mga sakit na mahirap gamutin. Narinig ko yun, pati raw ang may kanser, nagagaling. Pero konti lang ang singil niya. Pinapanta ko na siya. Para gamutin ang paa mo. Lola, kaya ko ring pagalingin ang paa ni Papa. Mabuti naman. Sama-sama nating iligtas si Papa. Sige ba, HMM. Tingnan mo to. Muntik ko nang makalimutan ang hurno ng alchemy na ito. Dahil mayroon na nito, makakalakad na ulit ang mga paa ni tatay. Talaga. Siyempre naman, Lola, tay. Pupunta na ako sa silid ng paggawa ng gamot. HMM. Kung buhay pa ang anak mo. Siguradong kamukha rin siya ni Jinbao. Maamo at kaibig-ibig, kahit nahanap na ang bata. Anak ko pa rin si Jinbao. Diyos ng kayamanan, namimiss na kita. Ang ganda mo naman. Anong pakiramdam ng paghihirap sa lupa? Masaya ka ba? Napakasaya ko. Naalagaan ako ng mabuti. Inaruga ako ni na tatay at nanay. Marami silang masasarap na pagkain na ibinibigay sa akin. Mababait sila sa akin. Oo nga. At dahil na rin sa iyo. Kaya pala ang dami ng kayamanan sa pamilya Hao. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na silang nagsara. Kaya ako hinanap ng Diyos-Diyosan ng kayamanan. Para lang tingnan ang progreso ng trabaho ko. Hindi naman. May KPI akong kailangang tapusin taon-taon eh. Bumaba ako sa mundo, para bigyan ng kayamanan ng 1,000,000 katao. Trabaho ko yun, pero lahat yun ay nasa Longqing. Dalaw kita sa mga susunod na araw. Salamat po, Diyos ng kayamanan. Kailan ka pupunta? Marami akong masasarap na pagkain na ipapakain sa'yo. Iimbitahan kita, Jinbao. Magaling. Hinihintay kita na salubungin ang mga bisita. Sige po, Ginoo ng kayamanan. Sige po, magkita na lang ulit tayo. Opo, magkita na lang ulit tayo. Kailangan ko nang sulitin ang oras ko para makapaggawa ng gamot na pangontra sa malas. Para mawala na ang malas ni na tatay at lola. Hanggang sa makita ko ni Ginoo ng kayamanan. Tiyak na pupurihan niya ako ng husto. Napakabilis kong natapos ang gawain. Jinbao, hindi ka pa ba kumakain? 3 araw ka na riyan sa loob ng kwarto. Jinbao. Kung gising ka, sumigaw ka. Kundi sisirain ko ang pinto at papasok. Jinbao. May problema ka ba? Huwag mong sarilihin. Sabihan mo ako, Apo. Umiwas ka nga. Kakatok ako. May problema siguro si Jinbao.
Tay, Lola. Bakit kayo nandito? Para kayong nag-aalala. Mahal ko. Kanina pa kita tinatawagan, bakit hindi ka sumasagot? Tingnan mo, 3 araw na. Tinawagan kita para kumain, pero hindi ka lumabas. Nag-aalala na ako sa'yo. Akala ko may nangyari na sa'yo. 3 araw na iyon. Anong ginagawa mo sa loob ng silid? Pasensya na. Napaka-concentrate ko sa paggawa ng dan. Wala akong narinig, pero ang anteng-anteng na pangontra sa malas mo. Natapos ko na. Ang kamalasan mo, malapit na itong mawala. Ang mga demonyong kumapit kay Papa ay hindi rin makatiis sa kapangyarihan ng gamot. Lola, Papa, kain kayo ng isa. HMM. Hindi pwedeng basta-basta kainin. Bata pa si Zinbao. Anak, nakalimutan mo na. Kung hindi dahil kay Zinbao, hindi ka sana magiging ganito kaswerte ngayon. Naniniwala akong hindi ako sasaktan ni Zinbao. Kung ayaw mong kumain, ako na lang. Bakit parang ang gan-gan ng pakiramdam ko sa buong katawan? Hindi na rin ako nasasaktan sa dibdib gaya ng dati. Anak ko, kumain ka ng isa. Nanay, ang kaliwang pa ako. Yin Chen, kaya mo nang tumayo.